Magandang araw po sa inyo mga katsambalay. Kamusta po kayo? Bali, nandito po ako sa pinagagawa ko na bahay. Dito po sa isang manukan ko. Kagabi, dito po ako natulog. May mga konting bibilin. Kaya dito po ako natulog. May bibilin po kasi mga materyales dito sa bahay. 6 AM pa lang, mga 8 bukas na po yung mga hardware. Iikot ko po muna kayo dito, at least makita nyo po yung bahay ko, hindi yung laging background lang siya dun sa manukan natin. Tingnan nyo po mga katsambaline. Ito yung mga fly pens na babalutan ko. Ayan, hinihintay na lang natin yung dating ng lambat. Medyo ongoing pa yung construction. Medyo makalat pa yung paligid. Ayan po. Ayan yung manok ko. Tapos, siyempre ito po yung ayan yung manukan ko. Nakita tayo dun sa taas para makita natin yung mga ginagawa doon. Ito, bagong gawa to, pinalagay ko. Tayo daan, nakaharang yung fly pen eh. Yan. So, hindi pa siya, lalagyan pa siya ng pinto. Kulang na materyales yan, yan yung bibiling ko. Ito yung harapan ng bahay ko, yan po. Ayan, bahay ko yan. Medyo kalat pa. Ayan. Tapos yung harapan, ayan yung view. Ayan yung manukan ko. Pag nasa terrace, kitang-kita po yan. Tapos ayan, yung harapan. Racket po tayo sa taas. Ito, kulang pa to ng pinto. Baka ito yung kulang pa. Racket tayo sa taas, mga ka-jambaline. Ayan, mayroon pa ako sisiw dito eh. Ayan sila oh. Babakunahan natin yan. Racket muna tayo. Ayan. Terrace. Ito yung harap. Nakaya tayo sa taas. Ito yung part ng terrace na bububungan. Ito, kagagawa lang nito. Spiral stairs. Ito yung taas ko. Malilalagyan din ng bubong yung kalahati. Yan po. Yan, ito yung rooftop. Yung kalahati po niyan, yan, lalagyan ng bubong para kung sakaling may okasyon, biglang umulan o kaya pagka ganitong mainit, isisulungan yung mga tao dito.
Dito kitang-kita yung manukan ko sa baba. Pakita ko po sa inyo. Ayan mga kachambalain yung view. Dito sa lote ko, sa bahay ko. Makikita nyo rin po dito sa gawin na to yung ilang pirasong tipi. Ayan, laki pa nung pwede natin lagyan ng mga additional na silungan ng mga manok natin. Laki pa ng space. Ayan mga kachambalay, no. Ayan, kitang-kita siya dito. Kahit po yan sa kwarto ko, sa kwarto po namin ng misis ko po, o ng asawa ko, kitang-kita po yung mga manok ko. Yung paggising ko sa umaga, hawiin ko lang yung kortina ng bintana namin, makikita ko na po agad sila. Sinadya ko talaga yun eh. So ito, bububungan din to. Yan yung terrace, yung sa second floor. May kubo rin kami ron. May kubo rin dito. Yan. Tapos yan, may konting, pakita ko po sa inyo yung banda ron. Saka yung kubo dito sa gilid. Yan. Mga kambing pa. Ayan sila. Oh. Ayan naman yung daan. Yung right of way ko na palabas at saka papasok. Laki pa nung espasyo natin dito at saka dun sa kabila. Unti-unti pupuno rin natin ng mga silungan ng manok natin yan. Ganda ng view. Mga 6:30 pa lang ng umaga. Ganda oh. Yung second floor namin. Lawak pa. Yan. Yung mga silungan ng manok ko, hindi pa na-aalahin yan eh. Pero schedule ko na may align, tapos padala pa ako ng extra. Siguro makakapagpadala pa po ako ng tipis dito o yung silungan ng mga manok, mga 30 pares pa. Ayan. Ayan mga kachambala, dito po ako nakatira. Bali, may bibili na lang ako na mga materyales o iiwan ko na lang yung pambili dun sa asawa ko. Pupunta naman po tayo dun sa range area ko. Kasi dun po talaga ako mas matagal o mas mahaba yung oras ko na nandun ako. Kasi nga po, mas gusto ko yung buong oras ko o halos yung attention ko, panahon ko nandun po sa mga pinapalaki natin mga sisiw. Kaya after ko po dito, siguro mga 7 AM, alis na po ako, pupunta naman po ako dun sa kabila. Oras na yun para magpakain naman po. Maaga pa naman. Kaya inikot-ikot ko po muna kayo dito. Tinur ko po kayo dito sa pinagagawa ko na bahay. Saka yung dahilan bakit dito po ako natulog. Kasi kulang ng materyales. Kaya mamaya bibili kami o iwan ko yung pambili. Para makabalik na po ako dun sa kabilang manukan natin, sa range area natin. Ganda po oh. Very relaxing. Tapos malapit na tayong
maka-harvest. Mas gaganda siya kasi mas dadami yung mga manok natin dito. Ayan po. Iiwan ko na din yung pambayad dun sa mga range net na gagamitin dun sa mga fence na pinakita ko po sa inyo kanina. Naka-receive kasi ako ng text, baka mamaya dumating. So iwan ko na lang yung pambayad para hindi na rin nila ako tatawagan. Para pagdating, bayaran na lang nila agad. Baba muna po ako mga ka-Chamberlain. Ayan mga ka-Chamberlain, nandito na po ako sa range area natin. Sinarado ko lang po yung gate natin. Magpapakain na po tayo ng mga alaga natin dito. Nasikaso ko na yung mga dapat asikasuhin dun sa kabila. Yung biniling ko na yung mga dapat ibilin. Kaya pre yung oras ko ngayon dito, makakapag-asikaso na po ako ng mga alaga natin. Tara po mga ka-Chamberlain, magpakain po tayo. Ito na mga ka-Chamberlain yung inumin nila. Bali kahapon nagbigay po ako ng antibiotics. So ngayong araw na to, plain water lang po muna. Bali bukas na po ako maglalagay ng probiotics nila kahit na diretsong 2 days. Tapos vitamins naman yung isusunod ko doon. Ito na rin po yung feeds na papakain ko po sa kanila, isang balde. Ayan po, tara po mga ka-Chamberlain, magpakain na po tayo. Yan. Hop, teka, huwag kayong magkagulo. Ang sarap magpakain pag ganyan na Ayan, tapos na yung mga ibang batch doon. Dito naman tayo sa kabila. Ayan sila, sumusunod na. Sila naman bigyan natin. Ayan, kumakain na. So, lalagay pa tayo.
Ayan, okay na sila doon. Maglalagay naman tayo ng iinumin nila o tubig. Plain water lang po muna tayo ngayon. Dahil kahapon nag-antibiotics po tayo. 1 day. Kasi medyo naging maulan. So yun yung ginawa ko. Painumin po natin sila. Mabilis lang magsikain tong mga to eh. Kaya dapat yung pagbibigay ng inumin, pagka naikot na sila, nalagyan na lahat ng pagkain, inumin agad yung isusunod natin. Ayan mga ka-Chamberlain, katatapos lang natin mag-asikaso dito. Napakain na natin sila, napainom na natin sila, kaya umupo muna ako. Bali, open ko lang yung naging conversation namin ng isang ka-Chamberlain natin tungkol dun sa pagpapainom tuwing summer season. Sabi niya kasi hindi raw po ba masama yung labis na pagbibigay ng inumin o ng tubig sa mga manok. Baka daw kasi sipunin, kasi palagi daw hinihingal. Alam niyo po, yung pagbuka po nung bibig ng manok o nung tuka nila, paraan po nila yon para maibsan o mabawasan po yung init na nararamdaman nila dun sa katawan nila, since na hindi naman sila pinagpapawisan. Way po nila yun na ibubuka nila yung tuka nila o yung bibig nila para mabawasan po yung init sa katawan nila, yung nararamdaman po nila. Hindi po yun yung hingal na gumamit sila ng puwersa o napagod talaga sila. Yun pong gano'n, nagbabawas lang po sila ng init sa katawan. So ibig sabihin, hindi po bukang-buka yung baga nila katulad po nung pag napagod sila. Pagka ganun po, pwede naman po tayong magpainom. Tandaan nyo lang po na tulad po nung in-advise ko sa kanila, kung pagkatapos po magpakain sa umaga, syempre magpapainom po tayo. Bago po mananghali, halimbawa po alas 12, kahit mga 11:30 o 11, magpalit na po tayo ng mga inumin po nila dito. Ganun din po yung mga nasa range, palit po tayo para fresh water po yung mainom nila. Hindi na po maligamgam o parang medyo uminit na po. Mas mainam po na palagi tayo nagpapalit para po palagi po silang uminom. Papansinin nyo po, once na nagbigay po kayo ng fresh water, iinumin po nila agad dyan dahil yun po yung gusto nila, para very refreshing po kasi sa pakiramdam nila yon. Kung inaalala po nung ka-Chamberlain natin, baka daw po sipunin. Sabi ko naman po, dito po ganun po yung ginagawa ko. Wala naman pong sinisipon. Once na tandaan nyo po na pag kumpleto po kayo sa alaga, maganda yung pag-aasikaso po ninyo, malalakas ang katawan nila. Hindi po yan basta magkakasakit, hindi po sila basta mananamlay. Yung pagbuka lang po ng bibig ng mga manok, way po nila yun para maibsan po yung init na nararamdaman nila sa katawan. Sa mga tandang, sa mga sisiw, pare-pareho lang po yan. Pag mainit, syempre, mas kailangan po nila ng maiinom na tubig para po hindi sila ma-dehydrate. Kasi yung question niya kasi, o yung naging takbo nung conversation po namin, tinitipid daw nila kasi baka daw magkaroon ng halak, magkaroon ng sipon. Isipin nyo po, napakainit, tapos hindi po natin, tinitipid po natin sila sa inumin. Mas hindi po makakaganda po para sa mga alaga po natin yun. Kung aagapan naman po natin na pagkatapos magpainom sa umaga, magpapalit naman tayo sa bago mananghali, safe po yun. Huwag po kayo mag-alala na hindi po yan magkakasakit. Ganun po yung ginagawa ko dito, wala naman pong sinisipon. Basta importante po palaging malusog yung mga alaga natin, malalakas yung katawan nila. Pag mainit, bigay po tayo ng tubig. Much better po kung may electrolytes para hindi sila ma-dehydrate.
may panlaban sila sa init. Tapos syempre may mga multivitamins na po yan nakasama. So wala pong dahilan para magkasakit po sila. Yung hingal, pagbabawas lang po nila ng init yun. Syempre alam naman natin, kapag yung talagang gumamit ng puwersa yung isang manok, o yung talagang naging active siya, tapos pagkatapos nung ginawa niya, hingal na hingal siya, syempre bukang-buka yung baga niya. Yun po, hindi po talaga dapat na pinapainom yun. Dapat po yun, pinagpapahinga. Iba naman po yung hingal na bumuka lang yung tuka, nagpabawas lang po yun ng init sa katawan. Check na natin mga katsambalay yung mga binigay kong pagkain ngayon sa kanila, kung sapat na, kung naubos ba nila. Tapos yung tubig, syempre dadagdagan natin yan dahil sa dami nila at saka malakas sila uminom. Ngayon kasi mainit, kaya sigurado dapat may additional na mga inumin. Mayat maya nilalagyan ko sila. Tapos pagdating ng tanghali, tulad po nung binanggit ko, bago mananghali, pinapalitan ko po lahat yan ng bago. Fresh na fresh, yun ang gusto ng mga manok eh. Mapapansin nyo po yan, yung nasa tabi nilang inumin, hindi nila yung ginagalaw o pinapansin, hindi nila iniinom. Pero once na magsaling kayo ng bago, makikita nyo po, lalapit yan. Iinumin niya po yung nilagay nyo sa painuminan nila. Ayan. Clean up. Malinis na malinis yung mga pakainan nila, naubos nila. Tapos may isang lalagyan, ubos yung tubig nila. So yun, lalagyan natin yun. Dito naman, may kumakain pa. May kumakain pa rin. Ayan, kumakain pa sila. Hintayin natin sila para tingnan natin kung medyo short yung binigay ko na pagkain. Pagka tansya ko na medyo nabitin sila o na short yung patuka nila, maglalagay lang po ako ng katamtaman lang para yung tansya ko na mauubos nila. Para siyempre hindi naman masayang kung maglalagay rin ako ng sobra-sobra tapos nandyan lang. Mas maganda yung pangalawang lagay natin, yung eksakto lang, yung katamtaman lang po. Talagang sinisimot nila. Ayan, tignan nyo po yung pakainan nila. Talagang ubos. Yun, may kumakain pa sa bandang dulo. Maglalagay po ako ng katamtaman lang. Hintayin ko muna na masimot nila yan. Tapos lalagay ako ulit. Tingnan nyo naman po gaano sila kalakas kumain. Ayan, alam natin na medyo kulang yung naibigay na pagkain nila. Mukhang maganda yung gising nila. Mas lalo silang tumakaw ngayon. Mas lalo silang lumakas kumain. So maglalagay tayo ng konti. Tapos additional na tubig. Tapos mamaya na po ulit yan. 7 ako nagpakain, mga 12. Mauna pa sa akin mananghalian yan. Magme-merienda sila ng 12. Pero hindi naman po kasing dami nung nilagay ko ngayong umaga. Konti lang din. Wag lang na hindi sila makakain, ganun po. Nakuha muna po akong ng pagkain nila. Napansin nyo po mga katsampalay yung diskarte ko sa pagpapakain.
Hindi po baling medyo kulang lang po ng konti, madali pong magdagdag. Kaysa po yung tatambakan natin sila, dadamihan natin agad yung ibibigay natin sa kanila tapos hindi naman nila mauubos. Mananawa sila sa ganun. Maapak-apakan lang nila, matatapon, aanihin ng paa nila, mapupunta sa lupa, hindi na nila yung papansinin kasi busog nga sila. Mas maganda po yung bigay po tayo ng sapat lang, hindi po sobra, hindi rin naman po masyadong konti, katamtaman lang po. Lalong-lalo na po dito sa mga alaga natin na pinalalaking mga sisiw dito sa range, dapat po alalay lang sa pagkain para po walang maaksaya. Pangalawa, para po pag pinakain po natin sila, palagi po silang excited. Palagi po silang sabik kumain, hindi po nawawala yung gana nila, kaya po ganyan yung ginagawa ko. Ganun lang mga katsambalay yung diskarte natin sa pagpapakain. Sa mga day old po, siyempre, mga 1 week, 2 weeks, yan. Ano natin yan nilalagyan po natin sila ng maraming pagkain para mabilis silang lumaki. Pero once po mga katsambalay na napansin nyo na parang nilalaro-laro na lang nila yung pagkain nila, parang tinatapon nila, naglilibang sila, yung parang inaano po ng paa nila, yung ginaganong-ganon na po ng paa nila, yun po yung time na bigyan po natin sila ng oras sa pagpapakain para sigurado po na kada bigay po natin naubos po nila, hindi po sila nananawa, hindi po nila inaano yung pagkain nila, tinatapon po. Ayan, lagay muna tayo ng extra para busog po sila. Yung mga yung mga gumagala-gala po ngayon, pansin nyo maliliit lang yung nandito. Pagbalik nun, gutom na naman yun. So may makikita silang konting pagkain na iniwan ko dito. Tutukanan naman sila, ubusin po nila yan. Ayan mga katsambalay, i-share ko po sa inyo yung pagpunta ko po dun sa kabilang manukan ko, dun po sa bahay ko. Tapos yung mga diskarte na ginagawa ko dito. Tapos na-share ko rin yung conversation namin ng isang katsambalay natin regarding dun sa kung masama bang magpainom ng labis, ng tubig sa mga alaga natin. Medyo marami po yung napag-usapan po natin ngayon. Medyo papagod din ako. Mahirap pero masarap kasi exercise natin yan. Maganda po yung pinagpapawisan tayo everyday, active po yung everyday life natin. Importante, nag-i-enjoy po tayo sa ginagawa natin, mahal natin yung ginagawa natin, gusto natin yung ginagawa natin. Yan naman yung maganda dito sa libangan natin, mag-alaga ng mga manok, magpalaki ng sisiw. Ayan po, sinisikap ko po na everyday na makapag-share po ako sa inyo ng mga pwede po ninyong magamit bilang guide po sa pag-aalaga po ninyo ng mga manok o sisiw din na katulad ko. Kita nyo naman po, sabi ko nga po, guide lang po ninyo as guide. Kasi syempre kung hindi naman po magiging epektibo po sa style po ng pag-aalaga ninyo, okay lang naman din po. Ako naman po, pointers lang, yung guides lang, share yung activities ko dito everyday. Yan lang po yung sineshare ko po sa inyo. Basta ako dito, ako lang po talaga mag-isa ngayon dito sa range na nagpapalaki po ng mga sisiw ko dito. Tapos once in a while po, pumupunta po ako dun sa kabila para kamustahin naman po yung mga dapat yung asikasuhin doon.
Siyempre pasilip-silip po ako para makita ko rin po yung mga ibang alaga natin doon. Gusto ko munang magpasalamat sa mga nakapanood po nito. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po makapag-subscribe po kayo. Sa mga subscriber ko naman po, maraming salamat po sa inyo mga ka-Chamberlain. Sa palagi po ninyong pagko-comment, sa mga nag-share po, sa mga hindi po nakakalimot mag-like, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po muna mga ka-Chamberlain. Ingat po tayo palagi. God bless po.